Si Isidoro ay ipinanganak sa Malolos, Bulacan noong April 10, 1866. Tinapos niya ang mga unang leksyon sa Kartilya sa patnubay ni Maestro Jose Reyes. Kumuha rin siya ng gramatiko sa Malolos, ng sekundarya sa Letran at ng Bachelor of Arts sa Universidad ng Santo Tomas. Bata pa lang ay naging panuntunan na ni Isidorong ibigay ang katarungan sa lahat ng tao sa kaniyang kapaligiran. Inis siya sa sinumang umaagaw ng karapatan at tumatapak sa dangal ng mga mahihirap. Ito ang dahilan kung kaya't napasangkot siya sa isang planong pagpatay sa isang kuraparokong di makatarunggang nagtaas ng mga singiling pansimbahang higit na nagpahirap sa mga maralitang kababayan. Sa mga layuning panlipunang ipinakikipaglaban, nakilala at nagustuhan ng mga taga-Malolos si Isidoro. Nahalalis siyang kabesa de barangay noong 1890 upang lalong mapagsilbihan ng mga kababayan na noon ay inaalipin ng mga Kastila. Naging aktibong miyembro siya ng Katipunan at inorganisa niya ang sanggunyang lalawigang Barangay Apoy sa Bulacan. Nang malantad ang Katipunan, dali-daling nagtago si Isidoro sa Paumbong at pailalim na tumulong sa 3,000 tauhan. Naging matagumpay ang pakikipaglaban ni Isidoro sa Bustos, San Miguel at Kalumpit noong 1896. Sa mga labanang iyon, kung may mga katipunerong duguan, ay higit namang maraming Kastila ang nangamatay. Nang muling mapalaban at magtagumpay din sa Biak na Bato ay tumaas ang ranggo niya bilang koronel. Sapagkat ipinakita ni Isidoro ang kabayanihan sa maraming labanan, hinirang siyang Brigadier General ni Aguinaldo nang magkaroon ng sonang militar sa gitnang Luzon. Si Isidoro na lalong kilala sa tawag na Matang Lawin ay hinangaan ng mapasuko niya ang mga Kastila sa Macabebe, Pampanga noong 1898. Nang itatag ang Central Government of Luzon noong 1900s sa ilalim ni General Pantaleon Garcia, si Isidoro ay nanungkulan bilang gobernador ng Bulacan. Sa kaniyang panunungkulan, sinanay niya ang mga tauhan upang maging gerilya at malawakang lumaban sa mga Amerikano. Bilang isang maginoong sundalo, binigyang diin niya sa mga nakababatang pinuno na napakahalaga ng buhay ni Numan kaya dapat lang rebisahin ang mga kaso ng mga bihag ng digmaan at hindi dapat agad-agad na hatulan ng kamatayan. Nang makamit ng Bulacan ng pangkalahatang kapayapaan, at imbitahan siyang ipagpatuloy ang pagiging gobernador. Dito ay nagpakatanggi-tanggi siya. Siya ay sumakabilang buhay noong December 5, 1928.